Hi guys, mag-11 na, hinihintay ko lang na matapos ang pinakukuula ang pasta kasi for lunch aming kakainin ni Brianna ay pasta marinara. Uy, shala, spaghetti lang naman yun. Anyway, nilagyan ko ng hotdog kasi nga nandito siya. Pero usually, pag kami lang ni Mike, hindi ko siya nilalagyan ng hotdog as much as possible. Yung mga processed food, hindi na pag pasta. Pero dahil may bata, ay di go. Tingnan mo naman tong bahay na ito. Oh. Oh. Diba ang lungkot? Naisip ako nandito si Milo no, nandito na siya sa ulo ko. Katambay na yan dyan. Si Ellie nandito na sa tiyan ko, kaya nasa gilid ko. Ay wala. Bingi ako sa katahimikan. Naririnig ko yung kulo ng tubig. Hinig niyo yun? O kaya yung eroplanong dumadaan. Hati yun, naririnig mo. Talagang sobrang tahimik. So just imagine si Mike lang dito the whole time. Nafe-feel ko na yung lungkot. Kaya pala kahit yung 2 weeks na nag-off siya ng July, nasabi ko, ba't uuwi ka? Tapos uuwi ka rin ng September. Ano to? Uwi ka lang ng uwi? Nakakabaliw nga talaga. Kasi 'di ba yung distraction niya na lang is yung work. Tapos yung pagtatawag-tawag sa akin pag may time siya sa yung off niya, ganyan. Pero ang lungkot niya. Tapos wala si Drake, Masaya talaga pag andito yung mga aso, makulit, yung talak ni Milo, alam mo yun. Kasi si Milo, yung tipong asong feeling kanya lahat, feeling entitled of everything. So, yeah. Kaya siguro, pabayaan na lang natin siya na makapag-enjoy sa Pilipinas kasama namin ng 2 linggo. Tapos babalik siya ulit sa Amerika ng 2 weeks. Tapos babalik na ulit siya sa Pilipinas. Hayaan mo na siya, may pabasahe naman siya. Hindi ko naman ako nagpapapasahe sa kanya, hindi sarili niya. So, go lang, supportive wife, go. Ano ba yan? So, yun. For today's agenda, haircut ni Brianna. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Nahuliyong hair siya. Payat-payat niya. So, tatry natin bulahin si ate na medyo hanggang balikat. Tingnan natin kung kaya ng powers ko yun. So, ayan lang. Ano mo naman, Wala na. Ang boring. Uwing-uwi na ako sa Pinas. Iba talaga yung kahit latitik ka na sa pawis, 'di ba? Yung ingay kasi, 'di ba? Buhay na buhay ang dugo ng mga bakla. Ang mga bibig, pasmado, sabay-sabay nagsasalita. Dito wala. Tahimik. Gusto nyo ng tahimik? Dito kayo. Gusto nyo ng buhay ang dugo nyo? Doon kayo sa Pinas. Wala lang. Na-share ko lang. Kaya wag niyong kayong masyadong pahavay na life is good here. Wag ka nang pabekels kasi ang totoo malungkot ng buhay dito, no? Ang masaya lang dito kapag nakakapagbakasyon ka, nakakakain ka ng masarap, pa-estetika na nasa mamahaling kang restaurant. 'Di ba? Nagbi-video pa nga ako paano kumain ng social, ang Jejemon. Kapag nakapag-buffet ka, afford mo kasi talaga kasi pinagtrabahuhan mo, kumikita ka ng dolyar, gumagastos ka din ng dolyar. Tsaka, paikot yung pera, trabaho, tapos bayad bills. Ganun din naman sa Pilipinas, di ba? It's the same thing kasi nga lang, currency magkaiba. Pero yung lifestyle, nasa lifestyle din naman kasi yan. At the same time, dito sa Amerika, afford mong makuha yung mga branded luxury brand basta nagsikap ka, pero after mong makuha yun, happy ka, bibenta mo, kinayaman mo yan, mga ganun. Parang nasa sa tao na rin kung paano ka talaga sasaya. Pero
malungkot ang nasa ibang bansa. Pagkasama mo yung pamilya mo, edi bongga ka. Pero kung halimbawa, kayo-kayo lang, at ikaw na lamang, at yung kasama mo pa sa buhay ay hindi naman masaya. Ang sad. Aray. Tahi. Masakit ba? Real talk yun mga bi. Na pag nare-real talk ka, ay tanggapin mo. Hindi yung masyado kang mahanas. Okay. Pero, ganyan ang buhay sa Amerika. Mahirap. Mahirap. Hindi lahat pinagpala. Al dente. Gusto niyo yan, al dente. Ayoko kasi niyang labog na labog. Perfecto. Al dente. Gusto ko yan. Okay na, okay na.